Masayang-masaya ang mag-ina sa kadahilanang nagbunga ng maganda ang mga sakripisyo at pagod nila para lang matustusan ang pangangailangan ng anak na si Vina sa kanyang pag-aaral. Ngunit sa kalaunan ay lumaki na ang ulo ng anak ni si Lina dahil sa naturang tagumpay. Pati anak, tamang-tama lang ang pagtatapos mo. Naghahanap ngayon ng empleyado ang kumpanyang J&R. Sigurado akong matatanggap ka roon. Nagtapos ka ba naman ng sumakol laod eh? Opo naman, Nay. Kawalan na po sa kanila ang hindi pagtanggap sa tulad ko. Sa kabilang dako naman ay makikitang nagtitiyagang magtinda si Trisha. Pili na po kayo ng mga prutas! Mura lang po ito, galing Divisoria! Lumapit ang isa sa mga kaklase niya noong elementarya. Trisha, alam mo bang naghahanap ngayon ng empleyado ang GNR? Subukan mo kaya raw mag-apply. Baka balarin ka. Naku, wala akong pag-asa riyan. Kaya nga ako nagbebenta ngayon. Kasi wala ang may gustong tumanggap sa akin. Dahil hindi ako nakapagkalayo, di ba? Wala namang mawawala kung susubukan mo. Sayang ba naman yun? Ang laki ng sahod. Lumipas isang buwan, napag-isipan ni Trisha ang pag-iinganyo ng kaklase niya na susubukan niya mag-apply sa nasabing kumpanya. Gayon din si Vina na may mas mataas ang kumpiyansa sa sarili, bagamat nakapagtapos siya sa kolehiyo. Bakit gusto niyo magtrabaho rito? Gusto ko pa magtrabaho rito kasi ito po yung kursong tinapos ko. Naniniwala rin akong malaki pa ang may tutulong ko upang mapalago itong kumpanya na to. Dahil po, kailangan ko ang trabahong ito. Alam ko pong hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral katulad ng iba. Sa katunayan po, nagbebenta lang po ako ng mga prutas sa amin para maigapang lang ang pang-araw-araw namin ng pamilya ko. Pero handa po akong matuto at pinapangako ko pong magbubutihan ko pa po. Bigyan nyo lang ako ng pagkakataon matanggap sa trabahong ito. Parehong nagandahan ng tagapangasiwa pero dahil isa lang ang hinahanap nila, nagkaroon ng pagsubok kung saan makikita kung paano sila kadedikado sa trabaho. Ang unang pagsubok ay ang pagtitimpla ng kape ng tagapangasiwa. Ang ikalawang pagsubok ay ang paglilinis ng inidoro. Isang matandang babae ang naghahanap ng maiinom sa kanyang pagkauhaw, kaya siya napunta sa dako ni Vina. Pwede bang makahingi ng kaunting tubig? Nauuhaw na talaga ako. At sabi sa akin ng mga tao sa ilalim, dito daw ako sa iyo humingi. Ay, wala kaming tubig. At ang tubig na nakikita mo sa dispenser ay para sa tagapangasiwa lang yan. Kaya umalis na po kayo. Chuh! Lumapit naman ang matanda kay Trisha. Nang mamataan ni Trisha ang matanda ay agad niya itong nilapitan. Lola, bakit po kayo nandito? May kailangan po ba kayo? Ako'y nauuhaw na at kanina pa ako nanghihingi ng tubig. Pero pinaalis lang ako ng babaeng yun. Hayaan mo na lang po, Lola. Dito na lang po kayo at kukuha ako ng tubig para makainom na po kayo. Salamat, Apo. Napakabait mong bata. Napabilib ang tagapangasiwa at napukaw ang kanyang damdamin sa ipinakita at sa porsige ng mga nag-apply sa kanya bilang sekretarya. Ngayon, isasabihin ko na sa inyo kung sino sa inyo ang natanggap sa posisyon. Pareho kayong magaling, pero ang isa sa ay nang ibabaw sa mga pagsubok na binigay ko sa inyo. Magbati, Trisha, tanggap ka na sa trabaho. Matapos ang anunsyo, lumabas agad ang dalawa. Agad na binati ng mga kasamahan si Trisha. Sabi ko na sa'yo matatanggap ka. Pagbati ulit at welcome sa aming pamilya. Walang hiya ka! Dapat wala ka rito! Isa kang bobo! Wala kang alam sa trabahong ito Dapat ako yung natanggap nila, hindi ikaw! Hindi ko kasalanan kung akong natanggap, Vina. Kung may problema ka, tanungin mong tagapakinayam. Huwag ako. Nang dahil sa galit ni Vina, ay pinahiya niya lalo si Trisha at ipinagmukha na mas mataas pa rin siya kay Trisha at hindi siya makapagpapayag na malistahin siya sapagkat alam niya na siya ang mararapat sa posisyon ni Trisha. Vina, nakarating sa akin na kaya sinugod mo si Trisha ay dahil sa siya ang natanggap ko.
Bakit po siya yung nakuha ninyo? Ako naman po ang nakapagtapos ng kolehiyo. May diploma at summa cum laude pa. Tapos natalo lang ako ng isang babaeng walang pinag-aralan. Kahit kolehiyo nga, hindi nakapasok yan. Siguro alam mo naman na pareho kayong magaling, di ba? Upang makapili ng mas nararapat sa posisyon, binigyan ko kayo ng 3 pagsubok na hindi nyo lalaman. Ang unang pagsubok ay ang pagtitimpla ng kape, kung saan pareho nyo rin naman ako nakapasa sa aking pagsubok. Pangalawa ay ang paglilinis nyo ng inidoro, kung saan nagawa nyo rin naman pareho. Subalit may maliit na aparato akong inilagay upang marinig ko kayo at malinaw kong narinig ang mga sinabi mo. Kung bakit ka naglilinis ng inidoro, gayong pagiging sekretarya naman ang iyong mga nais maging trabaho. Hindi rin malinis yung pagkakalinis mo sa inidoro. Tandaan mo, pag ginawa mo isang bagay, itodo mo. Kasi pag ginalingan mo, maraming oportunidad ang darating sa iyo, katulad ang ginawa ni Tricia. Ang diploma ay hindi mo magagamit sa negosyo. Bagamat ang mga negosyante ay hindi nagninegosyo para ipakita o pagyabang na may diploma sila. Lahat ng nakikita mo sa mga nakamit ko at ng iba ay dahil sa diskarte. Samahan mo pa ng sipag dahil maaari kang magnegosyo kahit wala kang diploma. Hindi ka magdodoktor, arkitekto, abogado o ano paman para ipakita mong may diploma ka. Pangatlong pagsubok ay pinakaslamuha ang pakikislamuha, kung saan pinaalis mo ang isang taong mahalaga sa akin. Ang Nanay Imelda ko na humingi sa iyo ng tubig. Sa mundo tayo ng pagninegosyo, kaya nararapat na alam mo kung paano harapin ang mga taong kaharap mo kahit sa unin nyo pa lamang na pagkikita. Hindi mo sila binabastos. Tawad po at tatandaan ko lahat ng pangaral niyo. Sa pagkakamali ni Vina, sa mahigit 5 taon ang nakalipas, marami siyang natutunan doon at pinagsisihan na niya ang ginawa niya kay Tricia. Saka nagsimula siya magpursige. Hindi porket may diploma ay hindi na kailangan ng diskarte. Kaya nagsikap na siya hanggang sa nakuha na niya ang inaasam-asam na tagumpay. Magandang araw mga kababayan. Pin po ay ating makakatsikahan, isa sa sikat influencer sa social media. At yung pong batiin si Binibining Vina Romero. Magandang araw po, kababayan! Nakita naman natin ngayon kung gaano ka nakatagumpay. Dahil sabi mo nga kanina na dahil yan sa mga pangangaral, binigay sa iyo noon ng dati mong pinag-applyan ng trabaho. Kung ikaw ang tatanungin, diploma ba o diskarte? Para po sa akin, parehong mahalaga ang diploma at diskarte. Alam naman natin pong lahat na kahit may diploma ang isang tao ay nahihirapan pa rin makahanap ng magandang trabaho sa kadahilan ng maaring kulang sa diskarte at pagpursige. At ganoon din naman sa pagdiskarte kapag walang diploma. Pero hindi rin naman ibig sabihin nito ay hindi na rin tayo magsisikap na makamit ang diploma dahil malimit ang oportunidad ang makukuha kapag walang diploma. At huwag mo ring ipagmayabang na meron kang diploma dahil meron din naman nagtatagumpay sa buhay kahit walang diploma. Salamat sa pagtanggap ng aming imbitasyon. Dito na nagtatapos ang ating pakikipanayam kasama si Binibining Vina Romero.